morning, boss. Carla, last week, yung hashtag Meal, nag-trend yan. That's right. Kasi sa isang situation, sa isang exclusive na resort, kung saan nga parang may discrimination daw sa mga kasambahay. Totoo yan. Kaya naman, babalikan natin ulit itong law na kasambahay law. Para siyempre, pag-usapan natin mga karapatan ng ating mga kasambahay. Kaya makakasama natin ngayong umaga si Attorney Diana Joyce Basco. Good morning. Good morning. Good morning, Carla. Siguro, attorney, first question, sino po ba yung covered nitong kasambahay law? Ang magandang tanong yan, Carla. Ang covered ng kasambahay law under RA 10361 ay yung una-una yung mga yaya, cook, mga nagluluto sa bahay, gardener, kasama din. At kasama din yung mga laundry person, yung mga naglalaba. Saka yung mga any household workers na tumutulong sa bahay, whether or not they're living in or in a live-out arrangement, basta madalas silang nag-render ng service sa bahay, ay kasama na rin ng kasambahay law. May follow-up question po ako, ma'am. Pero before that, magkano po ba yung minimum wage na kailangan makuha ng ating mga kasambahay? Okay, for the information din ng ating mga nanonood, ang minimum wage na ng ating mga kasambahay ay 2,500 pesos per month sa NCR. NCR. Pero sa ibang other first-class municipalities, it could range to 2,000 and then 1,500. Kasi mas mababa yung expenses doon. Yes. Ito yung follow-up question ko po. Kasi nabanggit niyo po yung cover dito, mga yaya, tapos mga cook, mga laundry person. Yes. Pero yung mga laundry person tsaka ibang gardener naman, hindi sila everyday na nasa house. That's right. So, pantay po ba dapat yung makukuha nilang Benefit, sweldo and benefit? Yun nga, ang sabi sa ating sa batas, so long na they're doing their work on an occasional basis, kasama pa rin sila sa benefits na binibigay ng ating kasambahay law. Okay. Sabi naman, di ba, pagkasambahay, kasama mo sa bahay. Yes. Oo. Tama Pero, yun. usually kasi, attorney, like, kunyari, kami, yung mga katulong namin, lagi siyang galing sa Bicol or usually galing nga siya sa probinsya, katulad mo nga sabi mo, galing pang Davao. So, sino po ba dapat yung mga nagbabayad ng pre-employment cost ng mga kasambahay natin? Employment natin ay dapat shouldered na yun ng ating employer. So tayo mga employers or members of the household, tayo sumasagot dun sa kanilang mga expenses. Ma'am, meron din tayong mga stay in and stay out na mga kasambahay. So, paano po yung process naman pagdating doon? Ano ba yung mga benefits na kailangan nila makuha? Oo nga, dapat po ba like every time syempre, kung stay out ka, everyday ka nag-co-commute, everyday mo din po ba sila bibigyan ng pamasahe nila? Depende na yun sa inyong arrangement ng transportation. Pwede nyo kasing meron tayong under inoobliga na rin ang employers o yung mga amo na gumawa ng model employment contract na provided din natin ng Dole Regional Office, na doon nyo na rin isasama yung kung ano yung mga terms and conditions, yung mga kasunduan nyo. Kung kayo ba ang sasagot ng kanilang expenses, ng transportation nila, lalo na sa mga live-out arrangements. So, kasama yon so long na hindi kayo vina-violate yung minimum benefits na entitled sa kanila, pwedeng pag-usapan. Ang 2.5 ay dapat net na yon. Net. Net dapat. Oo, Okay. wala pong tax sa babayaran ng ating mga kasambahay. Right. Tama po ba? So, attorney, ang employment contract. Next Yes. naman, balita ko may mga benefits din daw na kailangan makuha ang mga kasambahay. Ano-ano po ba to? Ang mga benefits na kasama ng ating kasambahay ngayon ay they're already entitled, at least 1 month of service, they're already entitled to SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Wow. So, marami nang talagang pinapatibay na talaga ang karapatan ng ating mga kasambahay. Okay, and then kapag hindi po ito or nakaligtaan po ng mga employers, kasi for sure marami pa rin tayong mga boss na mga employers na hindi pa rin ganun ka-aware dito. Tapos lalo na kung empowered yung kasambahay natin, di kawawa yung mga employers. Nakita ko nga sa internet, Ang dami nag-i-inquire about the kasambahay law. So lahat din kasi tayo may access. Kasambay may access sa internet. So, ano po ba yung mga penalties na nakaabang sa mga employers pag hindi kayo sumunod? Oo, dapat talaga sumunod ang ating mga amo sa mga sinasaad ng ating kasambahay law.
Kasi may pinapatong na penalties, corresponding penalties ang ating batas at pwedeng magsumbong ang ating mga kasambay sa mga DOLE regional offices. So, pwede nilang i-report kung may nailalabag ba ang kanilang mga amo. Ito naman, paano naman po yung age, ideal age po para sa ating mga kasambahay? Pwede po ba mga minors? Ang kasambahay natin, by law ay sinasabi na it should not be below 15 years of age. So, Okay. 15 years old and above, pwedeng maging kasambahay. Pero hindi pa po legal age ng 15 to 18. So, okay pa rin po sila na working na 15, sila. pwede na. 15. Okay. So, same compensation po dapat and benefits yung makukuha nila. Oh, same compensation and benefits ang makukuha din dapat ng mga ating ng mga 15 and above. Okay, so far, no, mga boss, lahat ng mga employers natin kailangan ng contract, benefits like SSS and PhilHealth. Yes. And balita ko po kapag magbibigay ng sweldo, kailangan cash dapat. At may payslip pa po. Payslip, bawal yung mga cheats or yung forms of payment. Kailangan cash. Okay. Ngayon naman siguro, Carla, maganda pag-usapan natin yung nag-trend last Yes, week. oo. Kasi talagang medyo nagulantang yung buong social media. Oo, totoo yan. Maraming mga nagalit. So, ma'am, sa tingin niyo po ba, ano po ang opinion niyo regarding that? Is this a kind of discrimination or misunderstanding lang? Misunderstanding na in such a way na siguro yung nangyayari ngayon sa social media, iba-iba rin talaga ang opinion ng mga tao. Mas ang masasabi ko lang dyan ay dapat sundin lang na natin kung ano yung nasa sa batas natin, irespeto lang natin kung ano yung sinasabi sa law. Kasi mas pinapatibay na talaga ang karapatan ng ating mga kasama sa bahay. Ngayon, they're also given a corresponding obligation na to do or to render satisfactory service sa mga amo nila. So, iba-iba rin talaga ang, syempre, magiging reception ng ating mga tao sa batas. Pero, dapat kung ano nalagay na sa ating batas, ay yun ang dapat ang sundin natin. Pero ikaw, siguro ikaw, tanungin kita, anong reaction mo doon? Nagulat ka ba? Well, siguro may kakulangan lang din sa pag-deliver Oo ng nga. message. Yes. Pwedeng iba lang din yung reception sa social media interpretation. Pero yung mahalaga nga tanong dito siguro, nagre-react ba? Oo. Yung may mga kasambahay din sila for sure sa mga bahay nila. Yung meals din ba na nakukuha nila is same din na Oo nabibigay nga. nila sa kanila mismo. Diba? Oo. That's a question also eh. Oo. And ang ating kasambay ay they have the right to have at least 3 adequate meals a day. Okay. Oo, pati yung 8 hours of sleep, 8 diba? hours of Kailangan sleep. pag-uusapan natin yan. Oo. So mas marami kasing binigay talaga na karapatan ang ating batas sa ating mga kasambahay. Dahil syempre dahil na rin sa mga nababalitaan natin Yes. na marami sa ating kasambahay nagiging subject na to verbal abuse, Yes. physical abuse. So pinapatibay lang ang karapatan ng ating mga kasama sa bahay. Kaya nga sila tinawag na kasama sa bahay. Okay, so mga boss, we have a long list of list nga ng welfare and rights ng mga kasambahay natin. So they could actually access the internet for the law. And if ever po, sino po ba yung mag-act on the penalties? In the event naman na ang DOLE Regional Office natin in coordination with the DILG, Department of Interior Local Government, tumutulong na rin ang ating mga barangay. May responsibility ang ating mga employers to report kung sino man ang kanilang mga kasambahay by kailangan nilang i-report sa barangay to the domestic workers. Okay. Para malaman kung sino mga nakatira sa kanila. So talagang nagko-coordinate na ang bawat government agencies. Okay. Yan. Naku, ang dami nating natutunan. Ang dami ng karapatan ng ating mga kasama sa bayan. At alam mo, Jules, no, kahit naman kasambahay natin sila, at least i-treat natin din sila na tao din. Huwag yung iba. Like, for example, ngayon nangyaring issue nung weekend. So, napakaganda. Sana maraming natutunan ng ating mga boss ngayon. Sana maraming nanonood na kasambahay para malaman nila na meron na silang mga karapatan. Marami ng karapatan na para sa kanila. So, sobrang empowered na nila. They That's could right. even use social media, Yes. diba, Oo. para sabihin nila na ito yung mga nangyari sa amin. Ma'am, maraming
yung panahon at marami pong natulungan tiyak yan ngayong umaga sa mga kasambahay natin and even the employers. Kaya muli nakasama natin live dito sa studio si Attorney Diana Joyce Basco. Thank you so much. Thank you so much. Salamat.